Ang ating kwento ngayon ay mula kay Nico. Ngunit bago tayo magsimula, huwag kalimutang pindutin ang subscribe at i-like ang video. Maraming salamat po. Simula pagkabata, batid ko na agad kung gaano kahirap ang buhay sa probinsya. Ako si Nico, 22 taong gulang, panglima sa 6 na magkakapatid. Lumaki ako sa isang liblib na baryo sa Miss Luna, isang lugar kung saan parang paikot-ikot lang ang araw-araw, gigising sa umaga, maghahanap ng pagkakakitaan, at uuwi sa gabi na halos wala pa ring laman ang bulsa. Dahil sa kahirapan, hindi ko na naipagpatuloy ang pag-aaral. Kung anong trabaho ang meron, doon ako sumusuong, minsan mason, minsan mangingisda, minsan wala talaga. Pero sanay na ako sa ganitong buhay, sa putik, sa pawis, sa gutom. Wala pa akong asawa, binata pa rin ako. Sa totoo lang, paano ko bubuhayin ang magiging pamilya kung sarili ko nga'y hirap na? Isang araw, bigla na lang dumating ang tito kong si Esteban mula sa Maynila. Isa siyang pulis doon at tuwing bakasyon lang kung makauwi. Nagkataon na may salo-salo ang pamilya kaya nagtipon-tipon kami. Habang nag-iinuman kaming magpipinsan, nandoon din si Tito Fernando, isa ring malapit na kamag-anak. Tahimik lang siya noong una, pero nang lumalim na ang gabi, tinapak niya ako't kinausap ng seryoso. Nico, gusto mo bang sumama sa Maynila? Tanong niya. May kakilala ako, may-ari ng hardware, naghahanap ng stay-in na tauhan. Libre ang bigas, may sariling kwarto. Para sa akin, para akong inalok ng pag-asa. Isang pagkakataong hindi ko pwedeng palampasin. Walang kasiguruhan ang buhay sa probinsya, at kung tutuusin, wala rin akong kinabukasan doon. Matapos ang kaunting pag-uusap sa mga magulang ko at nang pumayag sila, agad akong bumiyahe kasama si Tito Fernando papuntang Maynila. Pagdating namin sa syudad, ipinakilala ako ni Tito kay Sir Ricardo, isang pulis din, pero mas kilala bilang may-ari ng isang lumalaking hardware. Maayos ang pakikitungo niya sa akin. Pinatuloy agad ako sa isang maliit na kwarto sa ikalawang palapag ng hardware. Hindi man malaki o marangya, para sa akin ay paraw na ito. May sariling banyo, lutuan, at higit sa lahat, may katahimikan. Sa wakas, may lugar akong matatawag na akin. Hindi mabigat ang trabaho, maglilinis ng tindahan, aayusin ang paninda, tutulong sa mga customer. Kapag may mga delivery, tumutulong din ako sa pagbubuhat. Pero hindi na ako sama-sama sa biyahe, may sariling truck ang hardware at may driver at 2 pahinante na siyang tagahatid ng mga orders. Pero ang tunay na dahilan kung bakit ako kinuha ni Sir Ricardo ay para may taong nakatira at nagbabantay sa hardware. Hindi niya maasahan ang mga driver o pahinante dahil may kanya-kanyang pamilya ang mga iyon at umuuwi pagkatapos ng trabaho. Ako lang ang stay-in. At dito ko unang nasalayan si Ma'am Sheila, ang misis ni Sir Ricardo. Siya ang tunay na nagpapalakad ng negosyo. Una ko pa lang siyang nakita, alam kong hindi siya basta-basta. Maganda, maputi, maayos manamit. Elegante kahit nasa gitna ng semento't bakal. Pero, Miss Luna, may isa siyang katangian na hindi mo pwedeng hindi mapansin, masungit siya. Mabilis mainis, palaging seryoso, at hindi nagpapatawad sa pagkakamali. Isang tingin niya pa lang, parang gusto mo nang umayos agad. At kahit ganoon, araw-araw ko siyang inaabangan. Kapag papalapit na siya sa hardware, parang biglang gumagaan ang pakiramdam ko kahit alam kong may posibilidad na pag-alitan niya ako. Kahit anong sanggit niya, hindi ko maiwasang humanga. Sa totoo lang, dumating sa punto na hindi ko na napigilan ang sarili ko. Kapag wala ng tao sa paligid, agad akong pupunta sa banyo, doon ko nilalabas ang init ng damdamin habang iniisip si Ma'am Sheila. Hindi ko alam kung tama ba ang nararamdaman ko. Pero unti-unti, siya na ang laman ng araw-araw kong iniisip. Hindi siya nawawala sa utak ko, Miss Luna. Siya na ang naging liwanag sa bawat umaga ko sa Maynila. Akala ko, hindi kumpleto ang araw ko kapag hindi ko siya nakikita. Ngunit nag-ingat din ako dahil baka malaman ni Ma'am Sheila,
magagalit siya sa akin. Pero isang araw, isang bagay ang nagbago sa pananaw ko sa kanya, isang lihim na hindi ko inaasahan. Nahuli ko si Ma'am Sheila na may ibang lalaki. Hindi ko sinasadyang mahuli si Ma'am Sheila. Noong araw na iyon, may hinahanap akong paninda sa gilid ng hardware nang makita ko siya kasama ang isang lalaking hindi ko kilala. Sa una, inakala kong customer lang ito, Miss Luna. Pero nang lumingon ako, doon ko nakita ang isang bagay na nagpahinto sa tibok ng puso ko. Naghahalikan sila, nakatago sila sa gilid, malayo sa paningin ng ibang tao, pero hindi nila ako nakita. Nanginginig ang kamay ko. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Nagtagpo ang mga mata namin ni Ma'am Sheila. Nanlaki ang kanyang mga mata at agad siyang umurong palayo sa lalaki. Agad ding umalis ang lalaki. Halatang natakot nang mahuli ko sila. Si Ma'am Sheila naman, hindi makatingin sa akin. Namutla siya at parang hindi makapagsalita. Hindi ko alam kung galit ako, nalulungkot, o natatakot sa. Nalaman ko. Pero isa lang ang sigurado, may itinatagong lihim si Ma'am Sheila. Kinahapunan, sarado na ang hardware. Nakaalis na ang ibang empleyado. Ako na lang at si Ma'am Sheila ang naiwan. Lumapit siya sa akin, mahinahon at hindi na masungit. Nico, pwede ba kitang makausap, wika niya. Hindi ako sumagot pero tumango ako. Alam kong nakita mo, mahina niyang sabi. Pakiusap, huwag mong sabihin kay Ricardo, dagdag niya. Tahimik akong nakinig. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Bibigyan kita ng pera, dugtong niya. Basta wala kang sasabihin kahit kanino, anya at napatitig ako sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko sa oras na iyon, Miss Luna. Hanggang sa biglang may pumasok sa isipan ko. Noon ko naisip ang isang bagay na matagal ko nang gustong sabihin sa kanya. Hindi ko kailangan ng pera, ma'am, sagot ko. May gusto lang ako, dagdag ko. Ano ang gusto mo? Nalilitong tanong niya. Hindi ko agad siya sinagot at pinakiramdaman ko muna. Sa oras na iyon, Miss Luna, mas lalong nag-init ang pakiramdam ko at lumakas ang loob ko dahil natuklasan ko ang lihim ni Ma'am Sheila. Matagal na kitang gusto, ma'am. Pagbigyan mo lang ako isang beses, lakas loob kong wika sa kanya. Nagkatinginan kami. Nakita ko ang gulat sa mukha niya. Alam niyang hindi pera ang gusto ko at alam niya kung ano iyon. Hindi nakaimik si Ma'am Sheila sa sinabi ko, Miss Luna. Kita ko sa mukha niya ang gulat at pag-aalinlangan. Namula ang kanyang pisngi pero hindi siya kumibo. Matagal siyang nanatiling tahimik bago siya biglang tumalikod at umalis. Naiwan akong nakatayo, kinakabahan sa sinabi ko. Ano ba itong ginawa ko? Baka magsumbong siya kay Sir Ricardo. Kinagabihan, hindi ako mapakali sa kwarto ko. Naisip ko kung ano ang iniisip ngayon ni Ma'am Sheila. Galit ba siya? Natatakot? O baka may ibang nararamdaman din siya? Hindi ako nakatulog sa gabing iyon, Miss Luna. Kinabukasan, maaga siyang pumasok sa hardware. Tulad ng dati, mahigpit ang kanyang mukha pero may kakaiba sa kanyang kilos. Lumapit siya sa akin at bumulong, mamaya, usap tayo, wika niya. Ramdam kong bumilis ang tibok ng puso ko. Ano kaya ang sasabihin niya? Dumaan ang buong araw na hindi ako mapakali, Miss Luna. Hanggang sa pagsapit ng hapon, nagpaiwan muli si Ma'am Sheila sa hardware. Ako lang ang tao roon at siya. Nakatayo si Ma'am Sheila sa harap ko. Hindi na siya masungit, sa halip, seryoso at halatang kinakabahan. Nico, mahina niyang sabi, pumapayag ako basta mangako ka na hindi mo sasabihin kay Ricardo ang nakita mo, wika niya. Halos hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Ang babaeng matagal ko nang hinahangaan, ang babaeng dati mahigpit at istrikto sa akin, ngayon ay pumapayag sa gusto ko. Nanginginig ang kanyang kamay nang hawakan niya ang braso ko. Tandaan mo, Nico, walang makakaalam nito, muling wika niya. Hindi agad ako nakapagsalita, Miss Luna, at tumango na lamang ako dahil hindi pa rin kasi ako makapaniwala. Ngunit may mga kondisyon si Ma'am Sheila.
Hindi daw niya aalisin ang mga suot pang itaas niya. Bawal ko daw siyang halikan habang ginagawa namin iyon at bawal ko din daw siyang hawakan. Pumayag ako sa mga kondisyon niya. Ang mahalaga lang sa akin ay makuha ko sa kanya ang gusto ko. Sa mga panahong iyon, Miss Luna, isang beses pa lang ako nakaranas ng ganoon at doon pa sa mga bayarang babae dahil hindi ko pa naranasan ang magkaroon ng kasintahan. Hanggang sa muling nagsalita si Ma'am Sheila. Sabi niya, uuna daw akong umakyat sa kwarto mo upang gagamit ng banyo at para makapaghanda. Para itong panaginip sa akin at hindi pa rin ako makapaniwala na ang matagal ko nang pinapangarap na si Ma'am Sheila ay maangking ko na. Nag-init na ang pakiramdam ko sa oras na iyon, Miss Luna, na may halong excitement. Nag-umpisa na rin na magwala si Junjun ko. Iniisip ko kung sa paanong paraan ko iyon gagawin kay Ma'am Sheila dahil hindi pa ako expert. Ngunit marami na akong napapanood na video at naisip ko na gayahin ko na lang ang mga iyon. Lumipas pa ang ilang minuto. Sumunod na rin ako kay Ma'am Sheila sa kwarto. Kumatok muna ako sa pinto at narinig ko mula sa loob na pumasok na daw ako. Pagpasok ko, nakita ko si Ma'am Sheila na nakahiga na sa kama ko, nakabalot gamit ang aking kumot at nagsabi siyang, "Ready na ako." Nang marinig ko iyon, para itong magandang musika sa aking tenga. Agad akong lumapit sa kanya ngunit muli niyang ipinaalala ang mga kondisyon niya na bawal kong gawin. Tumangon na lamang ako at wala na akong sinayang na oras pa. Dahan-dahan kong inalis ang kumot at tumambad sa akin ang animoy napakagandang tanawin. Natakam ako sa aking nakita. Mabilis kong inalis lahat ng aking sagabal sa katawan. Napansin ko sa mga mata ni Ma'am Sheila ang pagkagulat nang makita niya ang dinadala ko. Kanina pa kasi ito nagwawala, at hindi naman sa pagyayabang, Miss Luna, nabiyayaan ako ng kalakihan. Nang makapwesto na ako, mas lalo na akong nawala sa aking sarili nang maglapat na iyon sa aming dalawa. Noong una ay nahirapan makapasok dahil sa kalakihan, ngunit naging maayos din. Papikit na lang si Ma'am Sheila at nawala na rin siya sa kanyang sarili. Yung mga kondisyon niya ay hindi na nasunod at hindi niya ako napigilan. Nang matapos na kami, wala kaming imikan. Hindi muna kami bumangon at nagpapakiramdaman. Hanggang sa muli akong kumilos, wala na siyang tanggis sa kahit anong gawin ko sa kanya. At sa pangalawang pagkakataon ay muli kaming nakatapos. Alam kong nagustuhan din iyon ni Ma'am Sheila hanggang sa nagpaalam na siyang uwi. Hinatid ko siya sa baba at sinabi ko sa kanya na uulitin pa namin sa susunod at ngumiti lang siya. Simula nang may nangyari sa amin ni Ma'am Sheila, o dapat ko na sigurong sabihing Sheila, nagbago ang lahat. Tuwing pumapasok siya sa hardware, hindi na siya masungit. Hindi na siya yung dating striktang babae na kahit simpleng pagkakamali ay napapasigaw. Ngayon, palihim ng ngiti ang ibinabato niya sa akin. Yung tingin niya, hindi na katulad ng dati. Parang may sinasabi, parang nangaakit, parang minamahal. Sa bawat araw na lumilipas, parang mas lalo siyang nagiging malambing. Palaging siya ang huling umaalis sa hardware. Palaging may dahilan para magpaiwan. At sa bawat pagkakataong iyon, inuulit namin ang bawal naming ugnayan sa loob ng kwarto ko, sa likod ng stockroom kung saan walang nakakakita. At kahit ilang beses pa yun mangyari, parang hindi kami nagsasawa. Parang mas lalong tumitindi, lalong lumalalim. Hanggang sa isang araw, habang magkasama kami sa loob ng kwarto, tumingin siya sa akin na may lungkot sa mga mata. "Onok, hindi ko na alam kung paano ko itatama to, pero gusto na kitang makasama kahit alam kong mali." Para akong binuhusan ng malamig na tubig kasi totoo, hindi lang siya yung nahulog. Ako rin. Hindi ko alam kung kailan, pero unti-unti, napalitan ng tunay na damdamin yung dati kong paghanga sa kanya. At ngayon, narito na kami, parehong nahuhulog sa isang bangin ng lihim at kasalanan. Sa araw-araw na nangyayari sa amin, alam ko, hindi na lang ito basta libog. Hindi na lang ito pagnanasa. May puso na kaming nadadamay. May damdamin ng nasasaktan at natatakot. Lalo na ako.
Kasi habang lumalalim ang relasyon naming dalawa, mas lalo kong nararamdaman ang takot. Ano kung malaman ni Sir Ricardo? Pulis siya, may baril, may kapangyarihan. At higit sa lahat, asawa siya ni Sheila. Isang gabi, habang mag-isa ako sa kwarto, hindi ako mapakali. Hindi ko mapigilan ang mga tanong sa isip ko. Mahal ko na ba talaga si Sheila? At kung mahal ko nga siya, sapat ba yun para ituloy namin to? Kahit alam naming pareho kung gaano ito kasama. Doon ako napaisip ng malalim. Kaya ngayon, humihingi ako ng tulong sa inyo. Sa inyo na nanonood ng video na to, ano ba ang dapat kong gawin? Dapat ko bang itigil to kahit ang totoo, ayoko siyang mawala? Dapat ko bang lumayo at hayaang mawala ang lahat para hindi na lumalim pa? O dapat ko bang ipaglaban ang nararamdaman ko? Kahit alam kong baka ikamatay ko pa to kapag nahuli ni Sir Ricardo. Mahal ko si Sheila at naniniwala ako na mahal din niya ako. Pero may tanong na paulit-ulit sa isipan ko. May karapatan ba akong mahalin siya kung alam kong hindi siya akin? Sa ngayon, hindi ko alam ang sagot. Kaya kayo, mga tagapakinig ng kwento ko, ano sa tingin nyo ang dapat kong gawin? Comment sa baba kasi sa totoo lang, nalilito na ako. Si Vicky ay labis na nababahala nang siya ay dumating sa opisina ni Donato Reyes. Tinawag siya nito upang makipag-usap tungkol sa mga benepisyo ng kapansanan ng kanyang asawa. Habang siya ay naghihintay sa magarang opisina ng may-ari ng kumpanya kung saan nagtatrabaho ang kanyang naaksidenteng asawa, ramdam ni Vicky ang matinding nerbiyos. Ang kanyang pagkabahala ay nag-ugat mula sa isang insidente na naganap 2 taon na ang nakararaan. Tanda na tanda pa ni Vicky ang mga pangyayari, ang Christmas party ng kumpanya ng kanyang asawa, kung saan lahat ng pamilya ng mga empleyado ay naimbitahan. Ang kasiyahan ay puno ng saya, nag-uumapaw ang mga pagkain sa mesa, at ang mga empleyado ay masiglang nakikipag-usap sa kanilang mga pamilya. Nang siya ay umupo sa mesa kasama ang kanyang asawa, ipinakilala siya nito kay Donato Reyes. "Kamusta ka, Iya?" tanong ni Donato Reyes, na may ngiti sa kanyang mukha. "Mabuti naman po, sir," sagot ni Vicky na may kaunting kaba. Hindi nasabi ni Sentay, napakaganda pala ng misis niya, ang patuloy na papuri ni Donato. "Hindi naman po, sir." "Salamat po," tugon ni Vicky, na nahihiya sa papuri ng matandang lalaki. "Sige, Iya, maupo ka," iniaya ni Donato. Naupo si Vicky, at si Donato ay umupo sa tabi niya, kaharap ng kanyang asawa. Nag-usap ang dalawang lalaki tungkol sa trabaho, habang si Vicky naman ay nakikinig lamang, hanggang sa kanyang maramdaman ang kamay ni Donato na pamatong sa kanyang tuhod. Nagkatinginan silang dalawa, at nginitian siya ng matandang lalaki. "Honey, gusto mo pa ba ng beer?" tanong ni Vicky sa kanyang asawa, sabay tulak sa kamay ni Donato palayo sa kanya. "Oh, sige, honey, kuha mo pa ako, please," sagot ng kanyang asawa. Agad na tumayo si Vicky upang umiwas sa bastos na amo ng kanyang asawa. Nang siya ay bumalik sa mesa, wala na si Donato Reyes, kaya't siya ay nagpasya ng umuwi kasama ang kanyang asawa. Minabuti ni Vicky na huwag ipaalam ito sa kanyang asawa, nag-aalala na baka mag-react si Sentay at kumprontahin si Donato, na magdudulot ng panganib sa kanyang trabaho. Umiwas na lamang si Vicky na makatagpo muli si Donato, at hindi na siya nagpunta sa mga pagtitipon ng kumpanya. Ngunit ngayon, siya ay napipilitang makipag-usap kay Donato. "Good morning, Mrs. Tano," masiglang baitang bigkas ni Donato, na nagdulot ng gulat kay Vicky. Good morning po, sir. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo?" tanong ni Vicky habang siya ay nahihiya. Tungkol po sa kalagayan ng asawa ko. Magtatanong lang po ako kung mayroon ba siyang makukuhang mga benepisyo habang siya ay nagpapagaling, sagot ni Vicky, na may pag-asa sa kanyang tinig. "I'm sorry to hear about the accident of your husband, Mrs. Tano, pero tinanong ko ang HR tungkol sa kanyang status sa kumpanya, at sinabi nilang siya ay contractual lamang at hindi permanenteng empleyado. Kaya, sa mga benepisyo, wala tayong obligasyon na magbigay," paliwanag ni Donato Reyes. "Pero, sir, nagtatrabaho dito ang asawa ko ng halos ilang taon na. Hindi pa ba siya permanente?" tanong ni Vicky. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. "Well, Mrs.
Yan ang records na nakuha ko sa HR. Paano na ngayon yan? Hindi pa makakalakad ang asawa ko at kailangan pa niyang magpagamot. Paano na ang mga anak ko? Tanong ni Vicky, na pinipigilan ang kanyang luha. Oh, Mrs., pasensya ka na talaga, wala kaming obligasyon sa asawa mo. Dapat nga sisantihin ko na siya, matigas na sagot ni Donato, kahit na sa kanyang isipan ay nag-aalala siya para sa pamilya ng kanyang tauhan. Donato Reyes, nagmamakaawa po ako sa inyo, huwag niyo pong sisantihin ang asawa ko. Kahit anong gusto niyo, gagawin namin, huwag niyo lang po siyang sisantihin, nagmamakaawa na sabi ni Vicky, ang kanyang tinig ay puno ng pighati. Tumayo si Donato at lumapit kay Vicky sa malaking sofa na kanyang kinauupuan. Alam mo, Iya, isa lang ang gusto ko sa'yo, pahiwatig ni Donato habang ang kanyang kamay ay pamatong sa balikat ni Vicky. Ikaw ang gusto ko, Mrs. Tano, bulong niya sa babae. Hindi maaari, sir, sigaw ni Vicky, puno ng takot at galit. Ano ba, gusto mo bang tulungan kita? E di bigay mo ang gusto ko, sagot ni Donato, na nagdudulot ng pangamba kay Vicky. Hindi ako ganyang babae, Donato Reyes, matigas na sagot ni Vicky at nagalit na umalis sa opisina ni Donato. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ng kanyang panganay na anak na si Andres Alonzo. Nay, si tatay sinugod sa ospital. Nagdudugo na naman ang sugat niya. Ha, saang ospital? Sinong nagdala? Tumakbo ang mag-ina at sumakay sa tricycle patungong ospital. Nang makarating sila, nakalabas na ng emergency room si Sente at nasa kwarto na natutulog. Dumating ang isang nurse sa kanilang kwarto. Kayo ho ba ang may bahay ni sir? Opo, ako po. Kailangan nyo pang mag-deposit ng 50,000 piso sa bilang, pinapasabi po nila. Okay po, salamat. Pumasok si Vicky sa banyo ng kwarto at doon siya umiyak at nag-isip. Ayaw niyang makita siya ng kanyang mga anak na umiiyak. Naging desperada na siya, ngunit ayaw pa rin niyang sumang-ayon sa hiling ni Donato Reyes. Paglabas niya mula sa banyo, marami siyang tinawagan at pinuntahang mga kamag-anak at kaibigan upang mangutang ng pambayad sa ospital, ngunit ni isa sa kanila ay walang nagpautang sa kanya ng pera. Sa gabi ng kanyang pagbabalik sa ospital, unang sumalubong sa kanya ang anak na si Andres Alonzo na may dalang papel. Nay, bigay po ng nurse. Sabi niya kailangan na raw nating mag-deposit, kung hindi raw mapipilitan silang itigil ang paggagamot kay tatay. Nakautang ka na ba ng pera, Nay? Huwag kang mag-alala, gagawan ko yan ng paraan. Lumabas si Vicky sa kwarto at nakitawag sa nurse station. Hello, pwede po bang makausap si Donato Reyes? Sino po sila? Tanong ng babae sa kabilang linya. Si Mrs. Tano po ito. Sandali lang, ita-transfer kita sa linya niya. Kumakabog ang dibdib habang hinihintay niya na sumagot si Donato Reyes. Mga 2 minuto ang nakalipas ay may sumagot sa kabilang linya. Iya, buti napatawag ka. Ano bang maipaglilingkod ko? Payag na ako sa gusto mo, pero kailangan ko ng 50,000 piso ngayong gabi. Mabibigay mo ba yan? Syempre naman, Iya, yan lang ba yung kailangan mo? Tanong ni Donato Reyes, halata ang excitement sa kanyang boses. Sa ngayon, yan lang, nahihiyang sagot ni Vicky. Sige, Iya, saan ba kita sisanduan? Magkita na lang po tayo sa mall, sir. Oh, sige, Iya, magkita tayo doon mamaya, ha? Mamayang 10:00. Sige po, bye. Pagkatapos nila mag-usap, pinuntahan ni Vicky ang billing department ng ospital at nag-promissory note na bukas ay babayaran niya ang 50,000 piso, pagkatapos nun ay umuwi na siya. Pagdating sa bahay ay naligo muna si Vicky, at habang nasa banyo, inihanda na niya ang kanyang isipan sa maaaring mangyari mamaya. Inirason niya sa sarili niya na ginagawa niya para sa kanyang pamilya, at saka isang beses lang naman ito. Sabi niya sa kanyang sarili. Pagkalabas niya ng banyo ay dali niyang sinuot ang pantalon at blouse at pumunta sa napagkasunduang mall. Ilang minuto lamang ay may kumalabit sa kanyang braso. Iya, pasensya na medyo nahuli ako ha, ang paunang bati ni Donato Reyes. Okay lang po, sir. Kara-rating ko lang naman eh. Niyaya siyang mag-dinner ni Donato Reyes, at pagkatapos nun ay pumunta na sila sa isang malamig na lugar. Pagpasok nila ay dumiretso agad si Donato Reyes sa banyo. Kabadong-kabado si Vicky. Ano bang pinasukan kong ta? Hindi, Vicky,
Kailangan mo si Donato Reyes, kailangan mo siya ngayon. Kailangan siya ng pamilya mo, sabi niya sa kaniyang sarili. At maya-maya pa ay lumabas na ng banyo si Donato Reyes. Oh, Iya, maliligo ka ba? Ah, hindi po. Kakaligo ko lang po kinakabahang sabi ni Vicky. Tinigasan ni Vicky ang kanyang sarili at pinaubaya niya ang sarili sa kagusto ni Donato Reyes. Nang naramdaman ni Donato Reyes na walang tutol ang may bahay ng kanyang tauhan sa ginagawa nito, ay nangyayari na nga ang dapat mangyari. At nang matapos ay pawis na pawis si Donato Reyes maging ang ginang. Oh, ayan ang tseke, bigay mo lang sa bangko yan, sabi ni Donato Reyes habang inaabot nito kay Vicky ang tseke. Tinanggap ni Vicky ang teke at nagayos sa banyo. Pagkalabas niya ng banyo, si Donato Reyes ay nandoon pa rin sa kama, sinenyasan siya na lumapit sa kanya. Sa uulitin iya ha, pabulong na sabi ng matanda sa kanya. Sige po, salamat, sagot ni Vicky sa kanya. Dali-daling dumiretso si Vicky sa hospital para ibigay ang 50,000 piso down para sa patuloy na gamutan ng kanyang asawa. Mahal na mahal niya ang asawa, at lahat ay kaya niyang gawin para sa kanyang mahal sa buhay. Pag-abot niya sa kasir ng pera ay hindi niya namalayan na tumutulo na pala ang kanyang luha dahil sa isiping hindi niya akalain na mangyayari sa kanya ang bagay na yon na kailanman ay hindi niya pinangarap, pero sa kabilang banda ay tila parang nasahan din siya sa nangyari dahil sa galing ni Mr. Locke, kahit na ito ay matanda na. Lumipas sa mga 2 linggo at nakalabas na nga ang kanyang asawa. Problema ngayon ay kailangan niyang bumili ng mga gamot na nireseta ng doktor para sa kanyang asawa. Problema nga lang, wala siyang kapera-pera. Naisip na naman niya na tawagan si Donato Reyes. Hello, pwede po ba kay Mr. Oh iya, napatawag ka. Ano na namang maipaglilingkod ko sa'yo? Donato Reyes, kailangan ko po kasi ng pambili ng gamot ng asawa ko wala na po kasi akong kapera-pera dito. Yun lang ba? O sige, saan tayo magkikita? Dun na lang ho sa dati, Donato Reyes. Habang nakatayo ay may kumalabit sa aking likuran. Yun ay si Donato Reyes. Tulad ng dati, nagtungo na naman sila sa malamig na lugar para bayaran ng ginang ang hinihingi niyang salapi kay Donato Reyes, pambili ng gamot ng kanyang asawa. At sa pangalawang pagkakataon ay nangyari na naman ang dapat mangyari. Hindi may kakaila ng ginang na tila nagugustuhan na niya ang serbisyo ng matanda. Matapos noon ay agad niyang binili ang lahat ng gamot ng kanyang asawa. Nagtataka ang kanyang anak kung saan siya kumukuha ng maraming pera gayong wala naman itong trabaho. Nay, matanong lang po kita, saan po ba kayo kumukuha ng pera? Hindi agad nakapagsalita si Vicky, at ramdam niya na namutla ang kanyang mukha sa tanong ng kanyang anak. Inutan ko sa mga kaibigan namin ng tatay mo, anak. Huwag mo na isipin yun. Ang importante na bibili natin lahat ng gamot ng tatay mo. Okay po nay, pasensya na po. Lumipas ang buwan, at tila pagaling na ang kanyang asawa, pero ang nangyayari sa kanila ni Donato Reyes ay hindi naputol. Hindi lang 1 o 2 kundi madaming beses na ang nangyayari sa kanilang dalawa na tila nagustuhan din ng ginang ang ganoong setup nila ng matandang amo ng kanyang asawa. At hindi nagtagal, nag-offer si Donato Reyes ng trabaho sa babae para kahit tanggalin ito sa trabaho ang kanyang asawa ay may pagkukunan pa rin ito ng pera. Pumayag ang ginang maging ang kanyang asawa dahil hindi pa nito kayang magtrabaho. At doon na nga lalong tumindi ang relasyon nilang dalawa ng matandang si Donato Reyes hanggang ngayon ay patuloy pa din ang milagrong nag-aga sa pagitan nilang dalawa. Katatapos lang maglaban ni Ana, kaya lumabas na siya ng banyo. Bitbit ang palanggana kung saan niya inilagay ang mga damit nila ng asawa niyang si Ramon na kanyang nilabhan. Lalabas sana siya ng bahay upang magsampay sa labas nang makasalubong niya sa may pinto ang kanyang asawa na may kasamang lalaki na kasing edad din nito. Araw ng linggo kaya walang pasok sa opisina ang kanyang asawa. Kaagad niyang napansin ang lalaking kasama nito. Binati pa siya ng kanyang asawa bago ito dumiretso sa sala ng bahay nila. Kasunod ang lalaking may daladalang bag maya-maya na lang niya tatanungin ang kanyang asawa kung sino ang lalaking kasama nito at tumuloy na siya sa labas upang magsampay. Nang matapos sa ginagawa, kaagad siyang pumasok sa loob ng bahay at nadatnan sa sala ang estranghero. Wala ang kanyang asawa at kasalukuyan daw nagtitimpla ng kape. Pumili na lang siya ng damit at napansin ang kakaibang tingin sa kanya ng lalaki.
Noon niya napagtanto na bahagya palang nabasa ang kanyang damit at manipis na short. Pumasok siya sa banyo upang maligo nang maalala na wala pala siyang dalang damit. Kinailangan pa niyang dumaan sa sala upang kumuha ng damit, ngunit basa na ang kanyang buong katawan. Tinawag na lang niya ang kanyang asawa, kaya ilang saglit pa ay bumukas ang pinto ng banyo. Kaagad niyang sinabi kay Ramon na kunan siya ng damit sa kwarto na agad naman itong sinunod. Ngunit imbes na damit ang kunin nito, tuwalya ang dala-dala nito at hindi raw nito alam kung anong damit ang kukunin ni Ana. Sinadya na lang niyang magtagal sa banyo para kapag lumabas siya ay wala na ang lalaki. Nang sa tingin niya ay wala na ang lalaki, saka siya lumabas ng banyo na nakatapis lang ng tuwalya, ngunit namataan pa rin niya sa sala ang lalaki na nakahilig sa upuan at mukhang walang balak umalis. Sa harap nitong mesa ay nakalapag ang tasa ng kape na tinimpla ng kanyang asawa. Hindi niya magawang tumingin sa lalaki dahil titig na titig ito sa kanyang katawan. Gusto man niya itong sitahin, nakakahiya naman. Ilang hakbang na lang niya ang pintuan ng kanilang silid upang malayo na sa paningin ng lalaking hindi niya kakilala. Nang makapasok siya sa kanilang silid, naroon pala ang kanyang asawa. Nang makita siya, kaagad siya niyakap na kanyang pinagtaka. Halos isang buong taon nang hindi siya naiyakap ng kanyang asawa, maging ang pangangailangan niya bilang babae ay hindi na nito naibibigay. Bakit ngayon bigla itong naglalambing? Gayunpaman, hindi niya maiwasang mag-init dahil nangulila naman siya sa bagay na iyon. 5 taon na silang kasal ni Ramon at halos hindi sila nag-aaway, madalas silang nagkakaintindihan hanggang sa hindi niya napigilang magtanong kung sino ang lalaking nasa labas. Ngunit hindi siya sinagot nito at patuloy lang ito sa paghalik sa kanyang lid. Nawala na rin siya sa sarili at nagpaubaya sa nais mangyari ng kanyang asawa. Ilang saglit lang ay natanggal na ang tuwalyang nakatapis sa kanyang katawan. Hindi nag-aksaya ng oras ang kanyang asawa at kaagad siyang dinala sa higaan. Agad-agad na pumwesto ang kanyang asawa upang tugunan ang kanilang pangangailangan. Hindi niya malaman kung saan ibabaling ang ulo sa tindi ng nararamdaman. Napapahawak pa siya sa braso ng lalaki dahil sa tindi ng tinatamasa. Makikita ang pagkauhaw ni Ramon, napapakagatlabi pa ito at napapapikit. Nang oras na iyon, ilang sandali lang ay pareho nilang narating ang dulo. Pagod at lupaypay nang matapos. Nang makapagpahinga, sabay silang bumangon at nag-ayos ng sarili. Siya ay naghanap ng damit samantalang sinabi naman sa kanya ng kanyang asawa kung sino ang lalaki sa labas. Ang sabi nito, katrabaho raw nito ang lalaki at nangangailangan ng pansamantalang matutuluyan. Hinalikan pa siya nito pagkatapos makiusap na sana pumayag siya na doon tumira ang lalaki. Nanibago siya sa inasta nito pero dahil maganda ang mood niya pagkatapos na nangyari, pumayag na rin siya. Pagsapit ng tanghali, magkaharap sina Ana at ang kanyang asawa kasama ang lalaking si Carlos sa pagkainan. Kasalukuyan silang kumakain ng tanghalian at paminsan-minsan ay nag-uusap. Hindi na inalaan na pa ni Ana kung bakit doon muna makikituloy si Carlos. Gusto man niyang magtanong kung saan ang bahay nito at kung bakit kailangan nitong matirahan, pinili na lang niyang manahimik. Paminsan-minsan din nahuhuli niya itong nakatingin sa kanya na animoy iniisipan siya ng ibang bagay. Hindi niya maitatanggi na may itsura ang lalaki, moreno, matangkad at matangos ang ilong. Sa ilang taong pagsasama nila ng kanyang asawa, noon niya lang napag-alaman na may kaibigan pala ito sa trabaho. Talagang masikreto ang kanyang asawa. Todo asikaso naman ang asawa niya kapag may bisita sila sa bahay. Maging ang pamilya niya ay asawa niya ang nag-aasikaso kapag may ginagawa siya. Pagkatapos nilang kumain, sinabi ng kanyang asawa na may pupuntahan daw ang mga ito na isang kaibigan kaya naiwan si Ana mag-isa sa bahay. Dahil nasanay na siya sa palaging mag-isa, pinili na lang niyang ligpitin ang silid. Kung saan matutulog si Carlos. Naroon na rin ang bag ng lalaki at dahil hindi niya napaghandaan ang pagdating nito, hindi niya naayos ang bakanting silid na iyon. Pumasok siya sa loob ng silid at winilisan ng sahig. Pagkatapos, inayos niya ang kama para komportable ang bisita sa pagtulog. Siya ang tipo ng asawa na hindi nagtatanong ng kung ano-ano sa kanyang asawa, kagaya na lang kapag mailakad ito. Hinahayaan niya itong magsabi sa kanya kung saan pupunta at kung anong oras uwi. Hindi na namalayan ni Ana at tapos na siya sa pagliligpit sa silid. Malinis na ito at kaaya-aya ng pagmasdan. Ilang minuto siyang nagmasid sa paligid hanggang sa lumabas na siya roon.
Wala na siyang gagawin kaya manonood na lang siya ng TV sa kanilang silid. Doon kasi nakalagay ang kabibili lang nila na flat screen TV. Halos wala siyang nagustuhan sa mga palabas at hindi naman siya mahilig manood ng TV. Kagustuhan ng asawa niya ang bumili at ito ang mahilig manood ng mga palabas. Maya't maya ang paghikab ni Ana, dahil nakakaantok ang mga oras na iyon hanggang sa tuluyan na siyang nakatulog. Maya-maya paigising siya nang bumukas ang pinto ng kanilang silid. Si Carlos ang pumasok. Bagamat nagtataka, napangiti si Ana. Sa pagbangon, sinalubong niya ang ngiting si Carlos. Kaagad siya nitong niyakap at kinarga. Wala itong tigil sa paghalik sa kanyang liig na kanyang hinayaan. Hindi siya tumutol bagamat naguguluhan ang kanyang isip. Ayaw namang mapawi ang mga ngiti sa kanyang mga labi. Nang ibaba siya ni Carlos sa kama, nanatili siyang nakatingin sa lalaki na animoy napako ang kanyang mga mata sa maskulado nitong katawan. Kulang na lang ay kapusin siya ng paghinga sa nakikita hanggang sa tuluyang tumambad sa kanyang harapan ang isang bagay na nagpapataka sa kanya. Hindi niya mapigilang mapalunok sa nakikita. Tila siya nahihipnotismo sa unti-unting paglapit nito sa kanya at tuluyan itong nakatabi sa kanya. Titig na titig ito sa kanyang mga mata hanggang sa tuluyang napag-abot ang kanilang mga labi. Ramdam na ramdam ni Ana ang init na hatid ng mga labi ni Carlos, kaya kaagad siyang nangunyapit sa batok nito upang mas lalo pa itong mahila sa kanya. Nagmistula siyang uhaw na halos ayaw pahintuin ang nangyayaring halikan sa pagitan nila. Napapaangat na rin ang kanyang buong katawan sa kagustuhan na mangyari ang isang bagay na sa tingin niya ay gustong-gusto niyang mangyari hanggang sa tuluyang naglakbay si Carlos. Pakiramdam ni Ana, tuluyan na siyang malulunod sa init na kanyang nararamdaman. Hindi nagtagal, naramdaman ni Ana ang ligayang kanyang inaasam. Kumibot-kibot ang kanyang katawan nang tuluyang marating ang dulo at kasabay noon ang kanyang pagbalikwas ng bangon. Panaginip! Panaginip lang pala ang lahat. Kinapa niya ang sarili at nararamdamang basang-basa siya ng pawis. Napakunot noo si Ana sa kanyang napaginipan. Umaandar pa rin ang TV sa harapan niya at walang kahit sinong tao sa kanilang silid. Bakit ganon? Sa dinami-dami ng pwedeng mapaginipan, si Carlos pa at sa ganoong pangyayari. Hindi niya maitatanggi na nagustuhan niya ang panaginip na iyon. Gustong-gusto niya na kahit iyon ay panaginip lang. Pakiramdam niya, narating niya ang kalangitan. Nagtataka si Ana kung bakit 8 oras na ng gabi ay hindi pa umuuwi ang kanyang asawa. Gusto man niya itong tawagan, pero naubusan na pala siya ng load sa cellphone. Hinintay na lang niya ang mga ito sa sala hanggang sa maalala niya ang napaginipan niya kaninang tanghali. Parang totoong nangyari iyon at sa hindi malamang dahilan, nanghihinayang siya sa isip na isa lang pala iyong panaginip. Ilang minutong paghihintay, dumating na nga ang kanyang asawa kasama si Carlos. Mukhang pagod ang mga ito at hindi na nagkwentuhan pagkatapos kumain ng hapunan. Pagkahiga nila sa kama, bagsak na ang kanyang asawa. Nanatili siyang tahimik at ayaw niyang istorbuhin ang pagpapahinga nito. Lumabas siya ng silid at bumalik sa kusina upang hugasan ang pinagkainan, ngunit nadaanan niya si Carlos sa sala na humihitit ng sigarilyo. Bahagya siyang nailang nang maalala ang tagpo sa panaginip niya kanina hanggang sa napigil siya sa pagsasalita ni Carlos. Gusto mo bang tulungan kitang maghugas ng plato? Yun ang narinig niya. Bahagya siyang lumingon upang makita na nasa likuran na niya ang lalaki. Kaagad siyang tumalikod dahil naguguluhan siya na hindi niya naramdaman na humakbang ito patungo sa kanya. Siguro ay masyado siyang nakafocus sa nararamdaman tuwing tinititigan siya ng lalaking hindi niya lubos nakikilala. Nanayo ang balahibo niya nang maramdaman ang mainit na hininga ni Carlos sa kanyang batok. Inaakit ba niya ako? Huwag na, kaunti lang naman iyon, kaya ko nang bahala, mahinang sagot niya sa lalaki at binalak ng humakbang ng muli itong magsalita. Binubuhay mo ang dugo ko. Pasensya ka na pero hindi ko mapigilang titigan ang kakaibang ganda mo. Hindi siya sumagot sa sinabi ng lalaki. Diretsahan kung magsalita ito at inamin pa talaga na tinititigan siya. Ano bang balak ng lalaki sa kanya? Bakit pakiramdam niya sa simpleng mga salita nito ay para siyang bibigay? Hindi niya maintindihan. Ano bang karisma ang ginamit nito na sa ilang oras lang na pagkakakilala, ganoon na ang epekto nito sa kanya? Nagmistula siyang teenager na kinikilig sa unang beses. Hindi rin niya mapigil ang pangiti na animoy sinasaniban siya ng demonyo.
Naroon din ang kagustuhan niyang lingunin si Carlos, upang titigan din ang gwapo nitong mukha na kalaunan ay kanyang ginawa. Kaagad na nagtama ang mga mata nila. Ang isipin na may katitigan siyang lalaki habang ang kanyang asawa ay mahimbing na natutulog sa kanilang silid ay naghahatid sa kanya ng matinding excitement. Dapat sana ay ginagawa ang mga oras na iyon na udlot sa kanyang asawa, pero namalayan na lang niya ang sarili na nakasunod sa paglalakad ni Carlos patungo sa silid na nilinis lang niya kanina. Binuksan nito ang pinto at nagmistula siyang asong nakabuntot sa lalaki hanggang sa hinila siya nito papasok sa loob ng silid at walang ano-ano ay sinibasib ng halik sa labi. Kaagad na nawala sa sarili si Ana. Mulat ang kanyang mga mata habang nakatingin sa lalaking yabang ang katawan at siya ay hinahalikan. Halos maubusan ng hininga si Ana sa halik na ginagawad sa kanya ni Carlos. Kakaiba, nakakalasing, at nakakadala hanggang sa tuluyan siyang nagpaubaya at inilingkis pa ang kanyang mga braso sa batok ng lalaki nang sa ganoon mas lumalim pa ang kanilang halikan. Doble ang init na nararamdaman ni Ana, kaligayahang hindi niya nakamtan kahit pa sa piling ng kanyang asawa. Halos isuko niya ang kanyang kaluluwa sa lalaking nais umangkin sa kanya. Pakiramdam niya, kapag naudlot pa iyon ay ikakamatay niya. Napakagatlabi siya nang bumaba ang halik ni Carlos sa kanyang lid. Bahagyan niyang nasabunutan ang buhok nito at mas lalo pang idiniin sa kanyang liig. Hindi na siya makapaghintay pa na humantong sila sa kama, kaya siya na mismo ang humila sa lalaki upang tunguhin ang kalapit na kama. Batid niyang nagtagumpay ang lalaki sa pag-akit nito sa kanya, pero anong magagawa niya kung masyado niyang nagugustuhan ang mga nangyayari? Kung noong tanghali nga na sa panaginip lamang niya natitikman ang lahat ng iyon, masyado na siyang nadarang. Wala siyang pakialaana ng mga oras na iyon na nasa kabilang silid ang kanyang asawa at tiyak naman niyang hindi na ito magigising pa. Palagi kapag tulog na ang kanyang asawa, hirap itong gisingin kaya sila ni Carlos, bahala na ang magkasala. Ang mahalaga ay matikman niya ang bagay na iyon sa ibang lalaki. Nagkatotoo ang kanyang panaginip at hindi niya na matatanggap pa kapag nagising na naman siya sa katotohanan na isa na naman iyong panaginip. Alaanan niyang totoong-totoo na iyon, ramdaana na ramdaman niya yung init ng bawat haplos ng lalaki na dahilan kung bakit mas lalo siyang nagliliyab. Hindi niya maiwasang ikumpara si Carlos sa kanyang Ramon. Walang binatbat ang kanyang Ramon sa lalaki. Halos hindi malaman ni Ana kung saan ibabaling ang kanyang paningin. Naroon siya't nakahiga sa kama habang abala naman si Carlos na ginagawa ang bagay na iyon. Pinipigilan niya ang sarili na mag-ingay hanggang sa makakaya niya iyong pigilan, pero habang pinipigilan niya ay mas lalong tumitindi ang sensasyong kanyang nararamdaman. Habol niya ang kanyang hininga hanggang sa maramdaman niyang umangat ang tingin ni Carlos at ninisyan siya ng makahulugan. Yun ang unang gabi ni Carlos sa bahay nilang mag-asawa, pero bumigay na kaagad siya. Hindi niya mawari kung ano bang meron sa lalaki at ganito na lamang niya itong kinabaliwan. Lumipas ang ilang segundo ay kaagad nang ang pumwesto si Carlos. Ayaw niya nang magtagal pa yon at nais niya nang makarating kaagad sa kanyang nais paroroonan. Magkasala na akong magkasala, pero hindi na pwede pang pigilan ang nais na mangyari ng kanyang katawan. Nang gabing yon ay kailangan niya ang init ng katawan ni Carlos. Nga at may nangyari sa kanila ng Ramon niya kanina, pero iba ang nararamdaman niya ngayon. Gusto niya nang matikman ito. At ang kaligayahang nakikita niya sa mga mata ni Carlos ay sapat na upang gustuhin niyang may mangyari nga sa kanila. Sa paningin niya, sobrang gwapo nito, lalo na kapag nakaawang ang mga labi at nakapikit. Saglit niyang nakalimutan ang hugasin sa kusina at mas nag-focus siya sa ginagawa nila ni Carlos. Nagmistula siyang alipin na sumusunod lamang sa lahat ng utos nito, hanggang sa sinabihan nga siya nitong bumangon at saka dumapa sa kama, na kaagad naman niyang ginawa. Hindi na siya makapaghintay na muling maganap ang bagay na iyon, kaya naman mabilis ang bawat kilos. Ilang segundo pa nga at muli nilang nagawa ang bagay na iyon. Napakapit siya ng husto sa kama nang bigla ang kumilos si Carlos. Hindi rin niya napigil ang sarili na mapahiyaw dahil sa kanyang nararamdaman. Maging si Carlos ay hindi na rin kayang pigilan ang sarili. Ramdaana ni Ana na basang-basa ng pawis ang buo niyang katawan. Malayo pa siya sa kanyang paroroonan at batid niya na ganoon din si Carlos. Hindi lubos maisip ni Ana na magagawa niya ang bagay na iyon sa kanyang Ramon, lalong-lalo na sa loob pa ng pamamahay nilang mag-asawa, pero magsisisi ba siya?
Kasalanan din naman ng kanyang Ramon iyon, sapagkat minsan lang nitong gawin ang bagay na iyon sa kanya. Isa siyang babae na open-minded at mayroon ding pangangailangan. Minsan hindi rin niya mapigilang mainis, pero dahil sa hindi sila nag-aaway ng kanyang Ramon, nananatili siyang tahimik at sinasarili na lamang ang kanyang inis. Dahil may nangyari na sa kanila ni Carlos, tiyak niyang hindi pa roon magwawakas ang lahat. Lupaypay ang kanyang katawan nang ihiga siya ni Carlos sa kama. Napapagod na siya, ngunit ramdaanan niya na malapit na niyang maabot ang dulo. Hindi nga siya nabigo at naabot niya nga iyon. Saglit siyang nanatili sa tabi ni Carlos nang hindi umiimik. Masyado siyang napagod, kailangan pa naman niyang hugasan ang kanilang pinagkainan. Medyo malaliana na rin ang gabi at batid niya iyon. Grabe ang tindi. Napagod ako roon, bulong ni Carlos sa katahimikan. Imbis na tablan ng hiya, dahil sa nangyari at pagbigay niya rito ng ganoon lamang kadali, ay napangiti siya. Sana naman maisusunod pa, bulong pa ni Carlos sa kanyang tenga na hindi niya pinansin, subalit iyon din naman ang nasa isip niya, ang muling may maganap sa kanilang pagitan. Nang sumunod na araw at mga linggo ay hindi nga napigilan ni na Elena at Carlos na muling maganap ang bagay na iyon sa kanilang pagitan, tuwing nalilinggawa ang bagay na dapat sana iginagawa lamang ng mag-asawa, sa harap mismo ng kanyang kaawa-awang Ramon. Tuluyan niyang nalunod si Ana sa kasalanan at hindi niya alaana kung paano pa siya aahon doon. Habang tumatagal kasi, mas lalo siyang naaadik sa presensya ni Carlos at pakiramdaanan niya hindi niya kakayanin kapag walang nangyari sa kanila sa loob lamang ng isang araw. Hinahanap-hanap niya ang presensya ng lalaki, lalo na ang katawan nito na palaging yumayakap sa kanya. Hanggang isang araw ng Sabado, kinailangan niyang umalis upang mag-grocery at mabili ng mga kailangan nila sa bahay. Naiwan sa bahay ang kanyang Ramon at si Carlos na nanonood ng basketball game sa G. Natural na natural ang kanilang mga kilos ni Carlos na para bang walang nangyayaring kababalaghan sa kanilang pagitan. Naligo muna siya at nagbihis bago umalis. Mas gusto niyang makauwi kaagad nang sa ganoon makita niya ulit si Carlos. Batid niyang hindi na tama ang kanyang ginagawa, pero anong magagawa niya at nasisi siyang nagkakasala. Nagpaalaana na siya sa dalawang lalaki pagkatapos ay umalis na. Pumara siya ng tricycle at nagpahatid sa grocery store. Nang maalala niyang hindi niya pala natanong ang kanyang asawa kung anong ulaana ang kanyang bibilhin, kadalasan kasi ay ito ang nagsasabi kung anong ulamin nila. Kinapa niya ang kanyang cellphone para sana i-text na lang ang kanyang Ramon, pero hindi niya nadala ang kanyang cellphone. May kalayuan na siya sa bahay pero pinili pa rin niyang sabihin sa tricycle driver na bumalik at siya ay may nakalimutan. Pagdating sa harap ng bahay, dali-dali siyang bumaba ng tricycle saka tinungo ang bakuran ng kanilang bahay. Kaagad niyang binuksan ang pinto pero nakalock yon. Kumunot ang kanyang noo, kadalasan hindi naglalock ng pintuan ang kanyang Ramon. Kinuha na lamang niya ang susi sa kanyang bag at mabuti na lamang hindi niya iyon naiwan. Tuluyan na niyang nabuksan ang pintuan kung kaya ay walang kung ano-anong tanong, pumasok na siya sa loob ng kwarto nilang mag-asawa. Naabutan niyang nakaawang ang pintuan at ang ikinakunot ng kanyang noo ay ang boses na kanyang naririnig, mga ingay na nakakapanindig balahibo. Inisang hakbang niya ang pintuan at dahan-dahang sumilip sa loob ng silid ng kanyang Ramon. Umawang ang kanyang mga labi sa kanyang natunghayan. Hindi kaaya-ayang tagpo ang kanyang nakikita, ang kanyang Ramon ay may kasama sa kama. Ang mas hindi katanggap-tanggap ay ang kanyang Ramon ay nagtititili na para bang babaeng nasisiyahan sa ginagawa ng lalaki. Sa tanang buhay niya, noon lamang siya nasaksi ng ganong klaseng gawain ng lalaki kasama ang kapwa lalaki. Noon pumasok ang isang realisasyon sa kanyang buong sistema, anong klase ang kanyang Ramon? Bakit ito nagpapaubaya sa ginagawa ni Carlos dito na dapat sana ay sa babae lamang ginagawa? Sa kabila ng panlolokong ginagawa ni Elena sa kanyang asawa, hindi niya maiwasang masaktan. Asawa niya pa rin ang lalaking ginagawa ng malaswa ni Carlos. Nasasaktan siyang isipin na masyadong naliligayahan yung asawa niya sa ginagawa ni Carlos, kagaya ng ligayang nararamdaman niya sa tuwing ginagawa rin nila ni Carlos yon. Kaya pala silang mag-asawa ay kinakanti ng lalaking nanunuluyan sa kanilang bahay. Kung hindi pa siya bumalik, ay baka hindi niya malalaman ang kabaliwan ng mga ito. Mamumuhay sana siyang daladala ang guilt sa araw-araw. O't guilty siya, pero hindi ba pareho lang naman sila nagkakasala ng kanyang Ramon? Walang tama sa mga ginagawa nila bagkus pareho.
Silang nagkakasala. Hindi niya magawang kumilos at nanatili sa likod ng pintuan habang nakasilip sa dalawang lalaking ito. Kitang-kita niya ang pag-asa ng kanyang Ramon na para bang tunay na babae, napapasubo pa ito sa unan kagaya ng palagi niyang ginagawa tuwing masyado siyang nasisiyahan. Nakakarindi rin yung ingay nito na umeko sa loob ng silid na iyon sapagkat iniisip siguro nito na wala namang nakakarinig, samantalang naroon siya at nakikita ang lahat ng kabaklaan nito. Kaya lang naman may naganap sa kanila noong nakaraang linggo ay dahil ipapakiusap nito na doon tumira sa kanila si Carlos, yon ang rason kung bakit nila ginawa yon. Siguro habang ginagawa nila iyon ay nasusuka ito sapagkat ito pala ang may gusto sa malaking bagay na iyon na kagaya ng kay Carlos. Ilang saglit pa ay pinili niyang umalis. Walang kahit na anong gamit siyang dinala. Tama na ang pagkakasala, aalis siyang hindi nalalaman ng kanyang asawa na alaanan niya ang lahat ng sikreto na to. Hindi na siguro niya kakayanin pang mamuhay na magkakasama silang tatlo, silang mag-asawa ay ginagamit ng iisang lalaki. Nakakahiya ang katotohanan iyon. Bumalik na siya sa tricycle at nagpahatid sa terminal ng bus, kung saan pa uwi sa kanilang probinsya kung saan siya lumaki. Hindi niya dala ang kanyang cellphone, kaya hindi na siya matatawagan pa ng kanyang Ramon. Mas mabuti nang magsama ito at si Carlos na wala siya, nandidiri siya sa kanilang mga sarili. Ang bagay na nagustuhan niya kay Carlos ay ginagamit din pala nito sa kanyang Ramon. Napapailing siya habang sakay ng bus. Bahala na, wala siyang kahit na isang damit na dala, bibili na lamang siya sa maliit na palengke sa kanilang bayan. Magpapakalayo-layo siya para kalimutan ang lahat ng kabastusan nila ng kanyang asawa. Sana lang ay madali niya itong makalimutan. Hindi na siya aasa pang muli siyang makakatagpo ng lalaking magmamahal sa kanya ng totoo sapagkat hindi niya iyon deserve. Isa rin siyang manloloko at baka maulit lamang iyon sa ibang lalaki. Tama na sa kanya ang mamuhay ng tahimik at mag-isa. Maaga pa lamang ay kailangan na ni Jean na punuin ang mga baldeng iniigib niya para sa kanyang mga customer. Siya kasi ang nag-iigib sa kanilang puok at kilala na siya ng mga tao doon. Iyon na lamang kasi ang kanyang hanap buhay. Kahit konting halaga lang ang binibigay sa kanya, sumasapat naman iyon para mabuhay sa araw-araw. Palagi siyang nag-iigib kay Maam Salvi, isang mayaman na matandang dalaga. Hindi naman sa matanda kasi 40 na ang edad nito, ay wala pa ring asawa't mag-isa na lang sa buhay, kaya doon malakas ang kita ni Jean dahil malaki ito kung mag-abot ng bayad. Isang araw, papunta na si Jean sa bahay ni Maam Salvi para kunin na yung mga baldeng ipapaigib nito. Nagtataka naman si Jean kung bakit kailangan pang magpaigib ni Maam Salvi pwede naman itong magpa-deliver dahil nga sa mapera ito. Saka mayroon din naman itong sariling tangke ng tubig sa malaking bahay, kaya ganun na lamang ang pinagtataka niya. Pero dahil nga sa kailangan niya ng pera, kaya isinawalang bahala na lamang iyon ni Jean. Naisip na lang niya na siguro ganoon lang talaga si Maam Salvi, matulungin at siguro naawa lang ito sa kanya. Nasa tapat na ng malaking bahay si Jean at kumatok na siya sa pintuan. Ilang saglit pa, bumungad sa kanya si Maam Salvi na nakapantulog lang at maiksi ang suot nitong pang-ibabang saplot. Napamangha naman si Jean dahil nga sa may edad na si Maam Salvi. Ngunit bakas pa rin dito ang kaseksihan nito at para bang nasa 20 lang ang edad nito. Naputol lang ang paghahalusinate ni Jean nang magtanong ito sa kanya, "Oh, Jean, ang aga mo ngayon nakangiting sambit ni Maam Salvi sa kanya. "Halika, pasok ka muna Jean, nandoon sa loob ang mga container na igib mo," anito sa kanya at agad namang pumasok si Jean. Tinanong pa siya kung nakapag-almusal na ba siya, tumango na lamang siya sa matandang babae. Namamangha si Jean sa loob ng bahay dahil sa malawak ang loob noon at nagtataka kung bakit si Maam Salvi lang ang mag-isang naninirahan sa bahay. Habang papasok si Jean sa loob at kukunin na ang mga galong pupunuin niya, hindi naman niya namalaya na sinusundan na lamang siya ng babae at nagulat pa nang magsalita ito sa kanya. "Ilang taon ka na ba, Jean?" tanong naman sa kanya na kanyang ikinagulat. 17 na po Maam, tipid niyang sagot rito habang papalabas na ng bahay si Jean. Inigilan siya ni Maam Salvi at inalok na magkape muna bago siya umalis. Hindi naman tumanggi si Jean at agad na pinaunlakan ang alok nito sa kanya nang tumungo na si Maam Salvi sa kusina para ipagtimpla siya ng kape. Siya naman ay umupo roon sa may sofa. Kitang-kita pa rin ni Jean ang babae at pinagmamasdan niya iyon habang nagtitimpla ito ng kape na para sa kanya.
Namamangha si Jean rito dahil nga nakatalikod si Ma'am Salvi sa kanya at talagang pinakakatitigan niya ito. Nagulat na lamang siya nang bigla na lamang itong yumuko. Hindi niya namalayan na umiinit ang kanyang pakiramdam. Alam naman ni Ma'am Salvi na nakatitig sa kanya si Jean, dahilan para akitin niya pa itong lalo. Matagal na niya kasing hindi nararanasan ang bagay na iyon at para bang nais niyang si Jean ang gagawa noon sa kanya. Ano nga palang pinagkakaabalahan mo? Tanong bigla ni Ma'am Salvi. Ah, wala naman po. Nag-iisip lang kung paano kikita ng malaking pera, sagot ni Jean. Gusto mo bang magkaroon ng malaking pera? Mapanuksong tanong ni Ma'am Salvi habang palapit sa kanya. Habang nakaupo si Jean, hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin dahil nga kay Ma'am Salvi. Wala mang alam si Jean sa bagay na iyon, ngunit alam niya ang nangyayari sa kanya. Tumayo siya at dahan-dahang tumungo sa likod ni Ma'am Salvi na inaakala niyang hindi siya nito napapansin. Nang nakatayo na si Jean sa likod ni Ma'am Salvi, hindi niya alam kung ano ang gagawin bagkus ay tumayo lamang siya at nagulat na lamang siya nang magsalita ito, ano? Tatayo ka na lang ba? Mahina ang tanong nito sa kanya na para bang inaakit siya nito na siya namang ikinagulat ng tenga niya dahil sa narinig. Agad namang hinawakan ni Jean si Ma'am Salvi. Agad na humarap sa kanya si Ma'am Salvi at ngayon nagkakatitigan na sila, kaya nahihiya na lamang si Jean at yumuko siya nang biglang kinuha ng babae ang kanyang kamay at saka iyon inilagay sa braso nito. Unti-unti ay naglapit na ang kanilang mga labi. Naghinang ang kanilang mga labi ni Ma'am Salvi at hindi nga nagtagal, hindi na nila napigilan ang mga sarili at nagawa na nila ang bagay na talaga namang pinananabikan ni Ma'am. Hindi nga malaman ni Ma'am Salvi ang gagawin ng mga oras na iyon para siyang mababaliw dahil sa nararamdaman niya. Hindi siya nagkamali na kay Jean niya ipagkaloob ang bagay na iyon. Lupaypay si Jean na nakahiga sa kama ng sila ay matapos habang katabi si Ma'am Salvi. Hindi sila gumawa ng ingay at nakiramdam silang pareho. Nabasag na lamang ng ingay nang magsalita si Jean. Grabe ka, Ma'am Salvi, kakaiba ka. Sana maulit natin, sambit ni Jean rito habang nakapikit si Ma'am Salvi na nakahiga pa rin, pagod na pagod. Huwag kang mag-alala, Jean. Palagi na. Nating gagawin ito dahil ang sarap mong makasama, talagang ibinigay mo yung gusto ko, sabat naman ito sa kanya na ikinangiti niya. Inalok pa siya ni Ma'am Salvi na doon na lamang tumira kasama ito dahil wala naman itong kasama sa bahay at malungkot nga naman kapag mag-isa. Agad namang napaisip si Jean at hindi nagtagal tinanggap niya ang alok ng babae. Tumayo na silang pareho at hinila si Jean papasok sa banyo. Sabay rin silang naligo at sabay na nagbihis. Ilang saglit pa ay nagpaalam si Jean na uwi muna siya sa bahay dahil kukunin niya ang mga damit niya at doon na nga siya titira kay Ma'am Salvi. Masaya naman si Jean habang papaalis sa bahay na malaki at napapaisip na lamang siya na napakaswerte ng kanyang buhay dahil sa nakilala niya si Ma'am Salvi. Hindi nagtagal ay nakarating na si Jean sa kanyang barong-barong at kinuha lahat ng gamit at inimpak iyon. Habang patapos na siya ay agad naman niyang nakita ang sarili dati sa larawan kung saan napakahirap ng buhay niya nung siya ay maliit pa lamang. Ngayon ay nakatagpo siya kagaya ni Ma'am Salvi at ngayon makakaalis na siya sa buhay na kinalalagyan niya ngayon. Hapon na nang bumalik si Jean sa bahay ni Ma'am Salvi, bit-bit ang kanyang mga gamit. Agad naman siyang tumawag sa loob at hindi rin nagtagal pinagbuksan siya ni Ma'am Salvi. Ngayon ay nasa loob na siya ng isang magarang bahay at tumungo na sila sa silid niya kung saan siya matutulog. Habang nasa loob na sila ng silid niya, kaagad naman siyang yapos ni Ma'am Salvi at nagsalita na agad siya nitong na-miss. Napangiti na lamang si Jean dahil sa kung anong nakita nito sa kanya na siya namang parang ikinabaliw ng babae sa kanya. Dumampi naman ang mga labi nilang dalawa at agad na pinagsaluhan ang isa't isa. Hindi rin nagtagal ay natapos na sila at sabay ayos naman ito sa mga gamit niya habang siya yung pinagsisilbihan ng babae. Napapaisip na lamang siya na napakaswerte niya at hindi pa siya makapaniwala sa nangyayari dahil sa parang nananaginip lamang siya ng mga oras na iyon. Kinurot na lamang niya ang kanyang pisngi dahil sa baka nananaginip nga lang siya. Nakaramdam naman siya ng sakit at napangiti na lang siya dahil sa hindi siya nananaginip at totoo lahat ng nangyayari. Ilang saglit pa, tumayo siya at tumungo sa likod ni Ma'am Salvi habang patuloy sa ginagawa nitong pag-aayos sa kanyang gamit. Nagpapasalamat siya rito at ganoon na lamang ang mahigpit na yakap nito. Napangiti na lang si Ma'am Salvi sa kanya at sinabing,
Huwag kang magpasalamat sa akin, Jean. Dapat nga akong magpasalamat sa'yo dahil sa'yo ko lang naramdaman na hindi ako nag-iisa. Emosyonal na sambit nito sa kanya at hinalikan pa siya nito. Parang mag-inang silang dalawa sa tingin ng ibang tao, pero sa kanila ay para silang mag-asawa. Lumabas naman na sila at nadatnan ni Jean na nakahain na pala ang pagkain at napakarami naman ng handa para sa kanilang dalawa. Sa tanang buhay ni Jean noon pa lamang siya nakakain ng totoong pagkain at ganun na lamang ang sabik niya natikman lahat ng mga pagkain sa harap niya. Napangiti na lamang sa kanya si Salvi dahil parang gutom na gutom siya at hinayaan na lamang siya nito at sinabihang dahan-dahang kumain, baka siya'y mabulunan at marami pa itong pagkain na inihanda para lang sa kanya. Nang matapos na sila sa pagkain agad naman iyong niligpit ni Salvi, habang si Jean ay parang amo na pinagsisilbihan. Nakangiti naman si Jean sa gawin ni Salvi nang makita niyang ganoon pala kaputi si Salvi, at ang kinis ng balat nito ay hindi pa rin nagsasawa si Jean na pagmasdan si Salvi habang patuloy na nililigpit ang kanilang pinagkainan. Bigla naman siyang tumayo at tumungo kay Salvi at napangiti na lamang at nasambit niya rito na ang ganda nitong pagmasdan kaya niyapos niya ito at binuhat si Salvi at pinaupo sa mailababo. Agad namang hinalikan ni Jean ang babae at hindi na nagdalawang isip pa at pinag-isang muli ang kanilang mga katawan. Para bang mababaliw naman si Salvi sa kanyang ginagawa ng mga oras na iyon kasi ang pinapangarap ng babae habang patuloy pa rin si Jean ay bigla namang may tumawag sa cellphone ni Salvi kaya tinungo ni Salvi ang kinaroroonan ng cellphone. Sumunod naman si Jean rito at sinagot na ni Salvi ang telepono at ang kaibigan pala nitong babae ang nasa kabilang linya ang tumawag. Habang wala namang pakialam si Jean at pinagpatuloy niya pa rin ang naudlot na laban. Napapasinghat na lamang si Salvi habang patuloy ito sa pakikipag-usap sa telepono. Narinig na lamang ni Jean na parang nag-aalala na yung kausap niya rito, ngunit nagulat pa siya nang pinapunta nito ang babaeng kausap nito sa bahay nito. Hinayaan na lamang ni Jean iyon bagkos pinagpatuloy ang ginagawa niya. Ilang saglit pa ay binaba na ni Salvi ang tawag at parang lakad kabayo sila patungo sa sofa at doon na nga sila pumwesto. Hindi nga rin nagtagal at pareho nilang narating ang dulo. Napahiga si Salvi sa kanyang kaya at ilang minuto pa ang katahimikan nang biglang magsalita si Salvi. Narinig mo ba yung mga pinag-usapan namin ng kaibigan ko? Kanina lang, Jean, tanong ni Salvi sa kanya. Hindi ko po masyadong narinig at nakatuon po yung atensyon ko sa inyo, sabat naman ni Jean na parang nagtataka pa. Bakit po, Ma'am Salvi? Pwede ko bang malaman kung anong pinag-usapan ninyo? Nagtatakang tanong pa ni Jean sa babae. Yung kaibigan ko na iyon kasi gusto rin na gawin na ang bagay na ito, mahinang wika nito sa kanya na kanya namang ikinagulat. Ano po iyon, Ma'am? Bakit naman po, naguguluhang tanong ni Jean kay Ma'am Salvi. Agad namang nagpaliwanag si Salvi kay Jean na nagpagulo sa kanya. Kanina kasi nung umuwi si Jean ay agad namang tumawag si Salvi sa kaibigan nito at kinuwento lahat ng nangyari sa kanila kanina at gusto rin daw nito na subukan ang bagay na iyon, nangungulila din kasi ito sa bagay na iyon. Nagulat man si Jean sa narinig na tuwa naman siya dahil nga sa hindi niya maintindihan kung ano nga ba ang meron kay Salvi kung bakit ganoon ito sa kanya. Pumayag naman si Jean dahil nga sa wala naman siyang magagawa dahil nga sa kagustuhan din iyon ni Salvi. Ilang oras pa nang ganoon ay nakatulog silang pareho sa sopa dahil sa pagod na naganap sa kanilang dalawa. Nagising na lamang si Jean na wala si Salvi sa kanyang tabi, kaya agad siyang bumangon at tumungo sa silid nito. Nadatnan na lamang ni Jean si Salvi sa banyo kung saan ito naliligo. Pumasok naman si Jean at agad na naligo kasabay nito. Wala namang tutol si Salvi roon. Habang patuloy silang naliligo sa loob ay agad namang sinabi sa kanya na mag-ayos na siya ng kanyang sarili. Tinulungan pa ni Salvi si Jean na maligo at wala namang tutol si Jean rito. Ilang saglit pa, nauna si Salvi lumabas dahil nga sa mag-aayos ito ng kanilang makakain, habang si Jean naman parang excited dahil nga sa sinabi ni Salvi sa kanya. Nagagalak siya, hindi niya alam kung anong itsura ng babae at kung maganda ba ito katulad ni Ma'am Salvi. Ilang saglit pa, lumabas na din si Jean sa banyo at agad na tumungo sa kanyang silid para magbihis. Hindi rin nagtagal lumabas na rin siya at nakita niya si Salvi na nagluluto na ng kanilang agahan. Kaya naisipan na lamang ni Jean na mag-ayos ng bahay dahil nga sa hapon pa naman darating ang bisita ni Salvi. Ilang minuto pa ng paglilinis ni Jean tinawag naman siya ni Salvi dahil nga sa kakain na sila.
Agad namang tumungo roon si Jean at sinaluhan niya na ito sa pagkain. Habang patuloy sila sa pagkain ay nagtatanong naman si Jean kung anong trabaho ni Salvi at bakit nito kalaki ang bahay nito. Nalaman na lamang ni Jean rito na lahat ng kanyang nakikita ay minana nito sa mga namayapang magulang dahil nga sa malaki ang naiwang pera nito kaya na nitong mabuhay kahit na hindi na ito magtrabaho, kaya ganon na lamang ang ikinagulat ni Jean sa narinig. Kapag nagkataon na doon siya manirahan na habang buhay tiyak na mapupunta sa kanya lahat, ang kailangan lamang niya ay diskarte nang sa ganoon makuha niya pa ang loob ni Maam Salvi. Lumipas nga ang mga oras, sumapit na ang hapon. Ang inaabangan ni Jean ay palapit na ng palapit. Tumawag kasi ang kumari ni Salvi na malapit na raw ito. Hindi nga nagtagal at dumating na nga si Maria, ang babaeng kumari ni Salvi. Hindi inaasahan ni Jean na katulad ni Salvi, napakaganda rin ni Maria, makinis, matangkad at maputi ang balat. Idagdag pa na sosyal ang bawat kilos, mukhang mas maganda pa ito kay Salvi. Sa hindi malamang dahilan nakaramdam ng kakaibang galak si Jean. Alam niyang sa hindi kalaunan ay magagawa na rin nila ang bagay na iyon ni Maria. Marami nga itong dalang masasarap na pagkain at mga mamahaling inumin. Mukhang balak yata ng dalawang mag-inuman. Pasimple namang sulyap ang iginagawad ni Jean kay Maria. Halos hindi na kasi siya makapaghintay na sumapit ang oras na yayain siya ni Maria. Malagkit din ang tinging iginagawad nito sa kanya. Mukhang hindi na rin ito makapaghintay. Lihim na lamang na natutuwa si Jean nang magsimula na silang mag-inuman. Talagang noon lamang niya natikman ng ganoong klaseng mga pagkain, lalo na iyong mamahaling alak. Nagkwentuhan pa nga ang dalawa habang masayang nag-iinuman. Siguro ay sinasadya ng mga itong maglasing bago simulan ang hab na magaganap. Sa hindi inaasahan ni Jean na malasing na si Salvi, hinila na siya nito sa silid nito at sumunod naman sa kanila si Maria. Hindi naman nalasing si Jean at kaunti lang naman ang kanyang ininom. Nang makapasok sa silid, kaagad siyang itinulak ni Salvi sa gawin ng malambot na kama. Hinayaan na lamang ito ni Jean at nakita niyang sinenyasan ni Salvi si Maria na siya ay lapitan. Tutok na tutok naman sa kanya na ang mga mata ni Maria, puno ng pangaakit ang mga titig nito, hanggang sa tuluyan na nga itong makalapit sa kanya. Namumungay ang mga mata nito at talaga namang kakaiba ang titig na iyon. Napalunok si Jean. Ilang minuto pa natagpuan na lamang niya ang sarili na halos mabaliw na dahil sa sobrang kasiyahan. Sunod-sunod na napamura si Jean nang maramdaman niyang tuluyan na nga niyang narating ang dulo. Ganun pa man, wala yatang balak na huminto ang babae. Sa tanang buhay ni Jean, noon lamang niya naranasan na magawa ang bagay na iyon. Talaga nga sigurong mapalad siya sa bagay na iyon. Inabot pa nga sila ng ilang oras sa kanilang ginagawa hanggang sa tuluyan na ring makamit ni Maria ang inaasam-asam nitong dulo.